Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Good news na good news ito dahil sa aprobado na ang kontrata natin sa Thailand. Ito'y kontrata tungkol sa 500 ka-unit ng amphibious armored vehicle. Ito ay, ayon kay Gibo Teodoro, ang ating Secretary of Defense, ay binili nila ito para sa paghahanda kung magkaroon man ng gulo sa WPS. Kaya mga amphibious ito, lumalangoy sa karagatan ang mga APC na ito, ang mga armored personnel vehicles na ito or armored personnel carrying vehicles ay pwede sa dagat, pwede sa lupa. Kaya ito ay dual purpose for infantry and for marines, mga kababayan. Pero sa palagay ko, ito talaga ay kinuha ni Gibo para talaga pagdepensa sa ating mga kaislahan dyan. Kasi ito'y amphibious, pwede itong lalangoy papunta ng Pag-asa Island, ng Tito Island, papunta ng Baho de Masinloc, kung ano mang merong pwedeng mga isla na pwedeng doon ito mag-dock, ay pwedeng-pwede. Kaya amphibious armored vehicle ang kinuha natin. 500 yan. So 500, napakarami niyan, di ba? Hindi ba kayo nagtaka mga kababayan saan kumuha ng pera ang ating gobyerno? Well, ito yung sinabi ng Amerika na magbigay sila ng $100 million ngayong buwan na ito para idagdag sa pambili ng ating pangdepensa sa WPS. At sino ba ang kalaban natin? Walang iba kundi ang mga inchik, ang mga chikwa na nandun sa mainland China. Hindi itong mga insik na narito na dito na isinilang ng mga insik na kapitbahay natin, ay hindi yan yung kalaban natin. Yung kalaban natin yung mga komunista talaga na nandun sa mainland China na lulusob daw ngayong 2027. So isang taon na lang lulusob na sila eh. Kapag lulusob sila, Taiwan ang lulusobin nila, apektado ang Luzon. Kasi ang Batanes Island, kukunin din nila yan. Pero mahirapan sila, nandiyan ang Amerika. And then papunta rin sila ng bandang east ng Japan at kanila ring kupkupin ng mga isla doon, pero mahirapan din sila, merong mga missiles ang Japan. Kaya saan na lang ba pupunta ang China? Well, ang suggestion ko sa China ay ipasok nyo sa mga puwet nyo yung mga armas nyo, mga eroplano at mga barko nyo, doon nyo ipasok sa puwet nyo. Kasi wala talaga kayong mapuntahan kapag sa Pilipinas kayo, Amerika ang kalaban nyo. Kapag sa Taiwan naman, Japan ang kalaban nyo at Taiwan at Amerika. At kung sa Japan naman kayo, Japan at Amerika ang kalaban nyo. Wala talaga kayong pupuntahan, mga chikwa kayo. Kaya mabuti pa ay isuksok nyo sa inyong puwet yung mga pandigma nyo ng mga barko at mga eroplano at mga submarino. Kasi wala kayong pupuntahan kapag dito kayo sa karagatan ng Asia Pacific. Wala talaga. Kahit Australia ay kalaban nyo. Kahit nga Canada, ang layo-layo ng Canada, kalaban nyo rin. NATO, kalaban nyo rin. Lahat ng bansa sa mundo, kalaban nyo. Maliban kay Kim Jong-un na isang mukhang teddy bear na parang unan yung mukha, ang lapad-lapad, mga kababayan, no? Kaya ano pang ihintayin natin, panoorin na natin at pakinggan ang video courtesy sa atin ng Good News Philippines. Good news dahil permado na ang kontrata sa pagkuha ng Pilipinas ng mga 8x8 Armored Wheeled Amphibious Vehicle sa Thailand. Hindi lamang yan mga kabayan, ibang klase talaga ang ginagawang pagpapalakas ng Pilipinas sa ilalim ng Department of National Defense sa pangunguna ni Secretary Gibo Teodoro Jr. 500 infantry fighting vehicle ang bibilhin ng Armed Forces of the Philippines para sa mga tropang sundalo para sila ay protektado at mabilis na makarating sa bawat misyon. Layunin ni Secretary Gibo na iwasan na maglakad ang mga sundalo at maiwasan na sila ay madaling maitarget ng kalaban. Kay Secretary Gibo, mabuhay ka sir at sana ikaw pa rin ang maging kalihim ng depensa ng Pilipinas. At ang ating sundalo sa lupa, kailangan mas mabilis silang makareact. Fully protected sila at pati ang kanilang sasakyan. Kaya nung mag-embark tayo na bumili ng 500 plus fighting vehicles para protektado ang ating mga sundalo.
at hindi sila maglalakad as much as possible. Mabilis silang makareact kasi deterrence yan. Kinumpirma naman ni Secretary Marco Rubio na sa panahon ng medical evacuation ng mga sundalong Pilipino na nasugatan dahil sa agresyon ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal, nandoon nakasuporta ang isang US Coast Guard sa Philippine Coast Guard. Freedom of navigation operations, will you be conducting more of that soon? Yeah, I mean, look, we're a treaty ally. I mean, the United States and the Philippines have a treaty, and so we will live by that treaty. We're committed to supporting our treaty partners, and obviously we've already done quite a bit. In fact, there was a U.S. Coast Guard vessel in the region at the time that this happened, and actually helped stand between the two sides and allowed the individual who was injured to be rescued and brought back for medical treatment. So we're already here, we're already present, we have a role, and we're not going to abandon our allies. We've made that abundantly clear. Tama si Secretary Gibo Teodoro Jr., galit na ang taong bayan sa ginagawa ng China laban sa ating mga Pilipino. Sa ASEAN meeting, inilabas ng mga Pilipino ang kanilang galit sa China sa Pasay City. Bit-bit ng mga Pilipino ang larawan ng Pangulo ng China na may pangalang bully, mga salitang dapat respetuhin ng China ang 2016 Arbitral Award. China, umalis kayo sa aming West Philippine Sea at marami pang iba. Chinese ambassador sa Pilipinas nagsinungaling. Normal lang daw ang kanilang pag-uusap ni Pangulong Marcos nang sinungon ito sa Malacanang dahil sa nangyari sa Ayungin Shoal at sa isang EI video na unggoy daw ang mga Pilipino. Sinabi ni Secretary Gibo na ibinuhos ni President Marcos Jr. sa Chinese ambassador ang galit ng sambayan ng Pilipino. The President is a very diplomatically proper person. However, it is important to state that unconditionally and unequivocally he stood for our rights under the Constitution. Okay, so itong pagbili natin ng 500 units of amphibious armored vehicles, gagamitin daw sa infantry at sa marines. So kapag infantry, ito yung nasa kalupaan. So magagamit din yan sa depensa natin internally kontra sa mga walang sapatos sa bundok, di ba? Pero primary talaga purpose niyan dahil amphibious yan ay para idepensa ang ating karagatan. Marami kasi tayong mga isla-isla diyan na maliliit, pwedeng mag-dock doon eh. Pwedeng doon muna sila istasyon, di ba? Para walang makapasok ng mga maliliit na barko ng inchik kapag nagkaroon ng giyera, mga kababayan. So hindi na basta-basta tayo mapasok ng inchik dahil sa mga isla-isla diyan sa Pag-asa Island malapit, ay sigurado diyan ilalagay itong mga, at doon sa Batanes ilalagay itong mga ating amphibious na mga armored vehicle. Pero hindi pa natin pinag-usapan yung mga mga assets ng Amerika. Ito ay sariling atin lamang na panglaban natin sa China, kasi sabi ni PBBM ay dapat magipaglaban muna tayo ng 2 araw. Nakakahiya naman na tawag kaagad tayo sa Amerika. Pero hindi tayo dapat mahihiya dahil nga meron tayong defense treaty with Amerika na kapag tayo'y inatake ng kalaban ay obligadong didepensa ang Amerika. At kung ang Amerika naman ang aatakihin ng kalaban, ay obligado ring tutulong ang Pilipinas sa maliit na paraan, di ba? Mga kababayan. Kaya hindi nakakahiya kung tatawag kaagad tayo sa Amerika ng tulong. Pero dahil meron din tayong pride, ma-pride ang mga Pilipino. Saan ba natin nakuha yung pride na yan? Sa mga Kastila natin nakuha yan. Na pag-uugali, yung garbo o pride. Kaya yan, 500 fighting amphibious armored vehicle, pwede na yan. Pwede na yan isalubong sa mga inchik dyan sa karagatan. Sa mga isla-isla dyan, aambusin natin ng mga inchik, mga kababayan. At ito pa yung isa ngayon, akala ko natigil na itong pagsusulong ng mga senator. Mga senator na senador sa Senado, sinusulong pa rin pala yung partnership daw natin para mamina yung langis dyan sa WPS. Ng mga senator na ito na ang inchik lang daw ang tangi or ang China lang daw ang merong teknolohiya para ma-extract or mamina yung natural gases at natural oil na nandiyan sa WPS. Kaya dapat daw sa China tayo magipag-partnership, hindi sa US.
Grabe naman itong mga Chinator na ito. Talagang ibibenta tayo sa inchik, no? Imbis ayaw nga natin papasukin ng China sa WPS, ngayon gawin nating partner sila para maghukay ng reserbang oil diyan sa ating karagatan. Napaka ano naman na strategy yan, klarong-klaro naman na strategy yan ng mga Chinator. Sino ba itong mga Chinator? Of course, number 1 dyan, Marcolita. Pangalawa, si Robin Bubo Padilla. Pangatlo, Aimee Marcos da Babalina. At marami pang iba dyan, maraming Chinator. Yung Kawatano daw, Cayetano Kawatano. Ay lalo na yan. At meron pang iba dyan na hindi nagsasalita ng mga Chinator. Okay, so para sa akin, huwag talagang papasukin ang inchik. Kahit anong partnership, huwag papasukin sa Pilipinas dahil gawin lang nila na base ito para makapag-umpisa sila ng itong invasion ng ating mga kalupaan. Okay, so balik tayo kay Good News Philippines para sa karagdagang video. Department of National Defense Secretary Gibo, binalaan ang mga politiko sa Pilipinas na isinusulong ang Philippines-China Joint Oil at Gas Exploration sa West Philippine Sea. Ayon kay Secretary Gibo, dapat na magising sila. Po yung comment niyo sa possible implication nitong monkey video ng China dun sa mga nagpo-push local officials who are pushing for joint exploration. Magising-gising na rin sila. Magising-gising na sila. Na yung joint exploration na yan, normally pain lang yan para makapasok ang China dito. Ang temporary benefits, hindi ito pwedeng i-substitute sa long-term benefits ng Pilipinas. Kasi itong mga local official na to, kailangan isipin din nila na pinaglalaban natin to pag hindi natin desisyonan at harapin ang mga suliranin laban sa China ngayon, kasi may claim sila sa ating teritoryo, may responsibilidad ba na ibabayaan mo ang future na generation na sumagot nito ngayon na may obligasyon tayo na sagutin nito ngayon? Hindi mo maitatabi ito itong issue na to proven na yan noong 1995 pa lang, bago yon. I mean, nung mischief reef, proven na yan ngayon na alam na natin, gising na tayo sa pakay ng China, ililibing mo na naman yung issue. Ano mangyayari sa kinabukasan ng bansa na ito? Mga legislator na humihimok sa ating officials na mag-sorry or mag-apologize doon sa caricature, tapos ngayon may tumutuligsa naman sa Transparency Initiative. Baka may comment po kayo. Ang Transparency Initiative ay hindi matutuligsa dahil katotohanan lang ang nilalabas natin. Ano ang pakay ng pagtutuligsa ng Transparency Initiative kung hindi itago ang katotohanan? Sino ang magbe-benefit dito na itago ito? Ang China lang ang magbe-benefit dito kasi ang estilo nila talaga, bulungan yan. Hindi ayaw nila ng transparency kasi talo sila palagi. May particular comment ba kayo or reaction doon sa mga senator natin na nag-echo nung pagtuligsa sa Transparency Initiative? My comment is the Transparency Initiative is for the best national interest of this country. Ito ay nagbigay ng katotohanan sa laban ng Pilipinas para sa West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea na laban ay pampublikong laban yan. Ano ang itatago natin dyan? At dapat nga yakapin yung West Philippine Sea ng lahat ng Pilipino. Pag tinuligsa mo, ibig sabihin, merong yung transparency, pag tinuligsa mo, may iba kang isa-substitute. Ano yun? Na wala tayong karapatan sa West Philippine Sea? Or hindi natin pwedeng desisyonan na ating sarili? Ayan, so huling-huli ni Gibo yung yung talagang tema ng China na tayo'y didiktahan nila kung anong gagawin at tayo'y luluhod sa kanila at yuyuko. Diktador Diktador na mga klaseng inchik yan, magdidikta sa atin na ito ang gagawin nyo. Ito ang gagawin nyo. Yan ang palaging gustong magiging tayo ng mga inchik na ito. Kaya tama si Gibo Teodoro na dapat huwag tayong magpalinlang, huwag tayong maniniwala kasi napakaraming troll ang China. Meron ngang 2 million trolls all over the world. Ang China, kapag meron silang sisiraan na bansa, gagamitin nila ang mga trolls na yan. So ang mga trolls nila ngayon ay nagtatrabaho na yan
Kasi 2027 ang balak nila na umpisahan ang invasion sa mga kaislahan ng Taiwan, ng Japan, ng Pilipinas. Yung 2027 na taon daw sila mag-umpisa. Iwan ko lang ha, kasi nakahanda na rin tayo, nakahanda ang Amerika, nakahanda ang ating mga kaalyado, ang Japan lalo na ay naghahanda para sa gera. So saan ba pupunta ang China? Handa na tayo eh. Ay kung atake sila, siguradong malalagasan din sila dahil handa na nga tayo. Handa ang Taiwan, handa ang Japan. Kaya kung gusto ng China na walang mawala na buhay sa kanilang bansa, ay huwag silang umatake sa atin. Hindi naman tayo umatake sa kanila. Kung tayo atakihin talaga, siyempre, walang magagawa ang ulol na aso eh. Kapag sinipa-sipa mo yung ulol na aso, talagang kakagatin ka kahit na gusgusin na aso yun. So, ganun yung Pilipinas. Kung sipa-sipain mo ang Pilipinas, ay ang daming ulol na aso sa lugar natin, di ba? Talagang kakagatin yung mga puwit ng mga inchik na yan, mga kababayan. Kaya, muli ay huwag tayong magpalinlang dito sa mga retorika, mga kwento, mga strategy ng China na sa kanila daw ang WPS noon pa man dahil ang kanilang mga lulo ay nakatira dito. Sayang din no, at wala tayong mga lulo na nakatira sa China. Kung meron, kukunin din natin yung mga isla kung saan may mga lulo tayo doon. Napakawalang hiya na claim yan, true history lang. Dahil sa ginawa nilang history ay sa kanila na daw ang Pilipinas. Kahit nga Kastila na talagang kinukolonize tayo ng Kastila, hindi sinabi ng Kastila na sa kanilang Pilipinas eh. Kasi alam nila na binili na ng Amerika sa Espanya ang Pilipinas. And then ibinigay sa atin ang kalayaan ng Amerika. Malaking utang ng Pilipinas sa Amerika dahil nagkaroon tayo ng freedom from Spanish occupation dahil binayaran ng Amerika, binili ang Pilipinas ng buo. And then dahil sa matigas ang ulo natin at mataas ang ating pride, kaya pinagbigyan tayo ng Amerika ng tinatawag na Independence Day. Yun yung June 12, Independence Day. Hindi na naningil ang Amerika kung magkano yung binayad nila sa Spain. Hindi na naningil ang Amerika. Napakabait ng Amerika para sa Pilipinas, mga kababayan. Alright, anong masasabi nyo? Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa aking event followers. Ako'y laging sumasaludo sa inyo at sa mga bagong nag-subscribe. Malaking tulong yan. Hanggang sa muli, paalam at mag-ingat ang lahat.